Pero si Sara Duterte, mga kababayan, may mensahe sa ating mga mamamayang Filipino. Nag-report na agad ng kanyang performance. O, di ba? Para mga kababayan, ma-divert yung atensyon ng mga mamamayang Filipino doon sa pagpalya ng kanyang mga kasama na pasumpain siya bilang bagong Pangulo. Hindi kami pumayag na maging dahilan ng kakulangan ng budget para maputol ang serbisyo. Sa halip, nakipagtulungan kami sa ibang ahensya ng gobyerno at nagtagumpay na makakuha ng alternatibong pondo. Dahil dito, nananatiling bukas. Ano, sabi ng COA, sabi dito sa report ng GMA, COA flags OBP for late liquidation of Livelihood Aid Fund. Baliktad sa report ni Sara. Hindi siguro check muna before na nagbasa siya ng ginawang nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas. December 1 ngayon, presidente pa rin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa rin makaupo si Sara Duterte. Pero si Sara Duterte, mga kababayan, may mensahe sa ating mga mamamayang Filipino. Nag-report na agad ng kanyang performance. O, di ba? Para mga kababayan, ma-divert yung atensyon ng mga mamamayang Filipino doon sa pagpalya ng kanyang mga kasama na pasumpain siya bilang bagong Pangulo. So, pakinggan natin yung mensahe, report to the people na po ito, year-end report ng kanyang accomplishment. Maraming nagawa po si Sara. Niya Mr. Maravillas, yung nakikita natin, yung distribution ng lugaw at saka tree planting. May mga iba pa, mga kababayan, na serbisyo yung Office of the Vice President, kaya lang hindi natin nakikita. Di ba? Hayaan natin na mag-report si Sara Duterte. Ayan, pakinggan natin. Nakagayak siyang maayos, pang presidente na po. Rahmatullahi wa barakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw, ibabahagi ng Office of the Vice President sa inyo ang naging resulta ng taus-pusong serbisyo at katapatan sa bayan sa buong taon ng 2025. Medical and burial assistance. Alam nating malaking hamon ang pagkawala ng pondo para sa ating social services ngayong taon. Ngunit sa bawat krisis na hinaharap ng ating kababayan, kailangan ng gobyerno ng matatag na solusyon. Hindi kami pumayag na maging dahilan ng kakulangan ng budget para maputol ang serbisyo. Sa halip, nakipagtulungan kami sa ibang ahensya ng gobyerno at nagtagumpay na makakuha ng alternatibong pondo. Dahil dito, nananatiling bukas ang ating assistance windows nitong taong 2025. Nakapagbigay tayo ng tulong sa 4,643 na Pilipinong may karamdaman. At nakatulong ang ating burial assistance sa 1,377 beneficiaries. Ito ang pruweba na kung may puso at paninindigan para maglingkod, laging may paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Disaster relief and relief for individuals in crisis and emergencies program. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating Disaster Operations Center ay patuloy na naghahatid ng agarang tulong. Sa kabuuan, umabot sa 73,054 na pamilyang Pilipino na naapektuhan ng kalamidad ang ating natulungan. Kabilang dito ang 9,129 na pamilyang nakatanggap ng donated items. As part of our rapid response to the 6.9 magnitude earthquake in Cebu, and the Mount Canlaon eruption, OVP distributed 2,514 bags of 25 kilo rice. Kamakailan, personal kong pinangasiwaan ang relief operations sa Negros Occidental at Cebu para sa mga pamilyang sinalanta ng magkasunod na bagyong Tino at Uwan. Hindi rin natin kinalimutan ang ating mga bayaning frontliners at rescuers. Ang Kalusugan Food Truck ay nakapagpakain ng 1,866 na volunteers, rescuers at frontliners. Sa pamamagitan ng ating RICE program, nakapaghatid tayo ng kabuang 56,575 bags of rice and essential food items sa mga response zones.
Pagbabago 1 Million Learners and Trees Campaign. Ang ating Pagbabago Campaign ay ang ating pamumuhunan sa kinabukasan ng ating bansa. Ngayong taon, nalampasan na natin ang ating target. Nakapagtanim tayo ng higit 1 milyong puno sa buong bansa. 3 years ahead of schedule. Bilang simbolo ng Ayos. dedikasyon, inakyat ng ating team sa Southern Mindanao ang Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa bansa, para magtanim ng tinikaran trees at markahan ang ating millionth milestone. Hirap yun i-check Ang kung ating totoo. Million Learners Campaign naman Aakyatin pa sa Mount Apo. nakapagpamahagi na rin ng 460,272 bags. Direkta itong nakarating sa mga remote areas tulad ng Ubo Manuvo Indigenous Peoples Learners sa Kidapawan City. Magnegosyo taday. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Libreng Sakay Program. Ramdam natin ang bigat ng presyo at bilihin at pamasahe. Kaya napakahalaga ng ating Libreng Sakay Program. Ngayong taon, pinalawak pa natin ang programa kasama na ang Tacloban City kung saan malaking tulong ito sa mga estudyante at pamilya. Ang Libreng Sakay ay nagbibigay ginhawa sa budget ng mga pamilya upang mapunta ang pera sa pagkain at edukasyon. Mula Enero hanggang Oktubre, ang ating libreng sakay buses ay nakapagsilbi sa 875,176 na commuters nationwide. Accountability and operational excellence. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Dahil sa ating digitalization efforts, binigyan tayo ng special citation mula sa Development Academy of the Philippines dahil sa ating paperless challenge. Nakapag-save tayo ng mahigit 3.2 milyong sheets of paper. Ito ay patunay ng ating commitment sa efficiency at sa kalikasan. Ito ay bahagi ng ating araw-araw na operasyon. Mula sa mahusay na financial report ng OVP Finance Team, nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng aming mga OVP partners na binigyan natin ng isang pasidungog noong buwan ng Hunyo. Ang inyong pakikipagtulungan ay kritikal upang matagumpay naming maihatid ang napapanahon, mahusay at makabuluhang serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. May patama pa. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Patuloy po tayo maging matatag sa mga hamon ng krisis at patuloy na maging mapagmahal sa ating bayan. Gikan sa tibuok opisina sa Vice Presidente, naghinaot mi sa inyong malipayong pagsaulog sa Pasko ug kasadya sa inyong bagong tuig. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Diana niya, Mr. Maravillas, masasabi mo, after mga kababayan na maglabas ng ganitong year-end report si Sara Duterte tungkol sa kanyang mga accomplishments, naglabas din mga kababayan ng report yung COA ngayon. Ayan sabi ng COA, sabi dito sa report ng GMA, COA flags OBP for late liquidation of Livelihood Aid Fund. Baliktad sa report ni Sara. Hindi siguro check muna before na nagbasa siya ng ginawang script ng kanyang speechwriter. Sinabay talaga ng COA, mga kababayan. Ayan The Commission on Audit has flagged the Office of the Vice President for delayed liquidation of financial grants
it provided in 2024 to beneficiaries of its Livelihood Assistance Program, Magnegosyo Taday, MTD. COA said 31 individuals in 11 non-government organizations, civil society organizations received grants amounting to 15,000 pesos each and 150,000 pesos each, or a total of 465,000 and 1,650,000 respectively. These grants were not liquidated within the required period, with delays ranging from 2 to 154 days according to the COA Annual Audit Report. In response to audit findings, the OBP earlier told auditors that its Special Projects Division has revised the acknowledgement of obligation for MTD individual application form, which now states that recipients fully understand the responsibilities in the possible penalties. Nakitaan ka agad po ng problema, ng red flag. Sabi ko sa inyo, malamang yung nireport ni Sara Duterte, na binasa niya sa kanyang mensahe kanina. Pag chinek na naman yon, katakot-takot na naman ang piatos. Madidiscover yung mga kababayan doon. Di ba po? Malamang ganon. Katakot-takot na naman na may Mary Grace Piatos ang makikita sa mga acknowledgement receipts, yung mga beneficiaries po. Yung tree planting pa naman niya, nakarating dito sa amin, sa Tabon-Tabon Daragalbay. Ewan ko yung mga kahoy kung nabuhay, yung nabanggit niya mga kababayan sa Mount Apo. Ang hirap nun i-check, i-audit kasi kailangan mong maglakad sa tuktok ng bundok. Mga yung mga state auditors. Tama rin na mga kababayan na i-check kung totoo may mga itinanim doon. Lalot yung bundok po, dati nang may kahoy. Iisa-isain mo ba yun mga kababayan? Bilangin kung ilan para ma-check kung tama yung gastos po sa tree planting. Sabi ng mga netizens, Kaufman is waiving the bill. Magkakasama dun sa yung attorney's fee ni Kaufman, 150 million. Ano ba po? Sabi ni Sep Diyos, siyempre, dinodoktor pa. Sabi ni Leonardo Marasigan, akala ko ba may unmodified opinion, ek-ek? Unqualified to be president pala. Linag ng kuha po. Sabi ni Alvin Trinidad, andang-anda na mambudol. Sabi ni Gerald, sakim na BP. Sabi ni Bernays, paldo na boss. Sabi ni Chubby, hirap na sila, ipaglaban ka sa totoo lang. Sabi ni Ray Piamonte, tika, hanap pa ng ibang pipirma aside from Mary Grace Piatos. Sabi ni Romel Malyari, oy, may bago na naman. Dahilan, sabi ni Juanito Ballesteros Jr., ayan na naman po, BP nyo. Sabi ni Glenn Crisostomo, Inday Lusta, strikes again. Sabi ni Ronel Obihas, nako, baka gamitin nyo pangalan ko. Wala akong kinalaman dyan. Anyway, yan man lang po mga kababayan. Para lang alam ninyo kung ano nangyayari sa Office of the Vice President. May year-end report na. Kaya lang na-flag ng COA, mga kababayan. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online.
Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.